akin, ano? Ano ang ibig sabihin ng biyaya ng Diyos? Ano ibig sabihin ng biyaya ng Diyos? Sino pwedeng mag-volunteer? Sumagot. Ano yung biyaya ng Diyos? Ano rin ibig sabihin ng biyaya ng Diyos? Kapatid na Bing. Yung pag-asa sa buhay na walang hanggan, kaligtasan. Ayan, pag-asa sa buhay na walang hanggan, kaligtasan. Tingnan mo natin yung meaning na kinuha ko rito. Ang biyaya ng Diyos ay ang kabutihang loob at kaloob ng Diyos na ibinibigay ng walang bayad at hindi dahil sa ating sariling gawa o pagiging karapat-dapat. Ito ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa tao upang maligtas, mapatawad at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Yan. So yung biyaya ng Diyos, kaloob ng Diyos na binibigay ng walang bayad. Diba? Kaloob ng Diyos yan. Tulad nung nabanggit ko rin nakaraang linggo, hindi ito sa sarili lang nating gawa. Hindi dahil sa sarili mong pagsisikap, kaya meron kang biyayang tatanggapin sa Panginoon, kundi talagang kaloob ng Diyos yan. Sa Kanya nagmula, sa Kanya magmumula yung biyaya na yan. Ano rin sabi ni Apostol Pablo? Efeso 2:8-9. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ayan. So, yung biyaya, kaya tayo naligtas dahil sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos. No? So, yun doon sa may title natin kanina, hindi ko pala nabago yun, ano? Nakalagay din 1 Pedro 1:13. Efeso yun. Efeso 2:8-9. Yung ating pinagkunan ng paksa na biyaya sa hinaharap. So ito, kaloob ng Diyos, no? Sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. So hindi sa ating sariling gawa, kundi kaloob ng Diyos. Diba? Kasi makita natin, ang tao gumagawa ng mabuti. Lahat ng tao gumagawa ng mabuti eh. Pero kung sa sarili lang niyang mabuti lang ng tao ang siyang gagawin niya, pero hindi niya nakilala ang tunay na Diyos. Hindi niya nakilala yung tunay na iglesia. Diba? Kaloob ng Diyos, yung biyayang iyon. Kaya tayo ikay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, kaloob ng Diyos yon. Hindi lang dahil sa ikaw ay naging mabuti sa sanlibutang ito, naging mabuti ka man, pero kung hindi mo nakilala yung tunay na Diyos, maliwanag naman sa ang pinag-aralan natin noong nakaraang linggo, di ba? Na sino rin aariing karapat-dapat? Yung iglesia ng Diyos. Aariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So yun ang sinasabi sa banal na kasulatan. So kaloob ng Diyos yan, no? Hindi sa ating sariling mabuting gawa, kundi kaloob ng Diyos. Ano pa? Ano ang biyaya na dala ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo? Ano ang biyaya na dala? Ano yung dala niya? Nabanggit rin kanina doon yun. Ano yung dala-dala niya? Ano ang dala ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo? Rich, paki-next mo nga. Ayaw gumana. So, napunta. Tingnan sa documents FAL presentation, biyaya sa hinaharap. Wala?
Ayan, next. Pakibasa. Huwag mo munang galawin yung computer para hindi magalaw yung ano. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. So, ang dala-dala sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, may dalang kaligtasan. So, yun yung sinasabi doon sa tanong natin na kung ano yung dala na yun, biyaya na dala ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, may dalang kaligtasan. Para kay nino? Sa lahat ng mga tao. Di ba? So, para sa lahat ng mga tao, gaya ng sabi ni Apostol Pablo, di ba? Na ang Diyos ang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas. Gusto ng Diyos, lahat ng tao mga ligtas. Kasi mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Ayaw niyang mayroong mapapahamak. Kaya isinugo niya mismo yung kanyang bugtong na anak. May dalang kaligtasan. Kaya lang, may mga proseso, doon sa pagdadala ng kaligtasan ng Panginoong Kristo, may mga proseso para makamit natin yung kaligtasan. Di ba? Di ba sabi ng Panginoong Kristo, yung nakinig sa Kanya, sumampalataya sa Kanya, tinanggap siya, magiging bibigyan ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos. So, ang dala-dala niya ng Panginoon Kristo ay kaligtasan. At maging sa 3:16 ng 1, buhay na walang hanggan, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. ayan. So yung dala-dala niya na kaligtasan, yun yung buhay na walang hanggan. Di ba? Mismo ang Panginoong Kristo na ang nagsabi na gayon yung pagsinta ng Diyos, ganon yung pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Ayaw ng Diyos na may mapahamak. Kinakailangan lang, yun daw kailangan mong sumampalataya para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Di ba? Kinakailangan yun. Pananampalataya. Tinuro rin ng Panginoong Kristo, sumampalataya, ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. So yun dala niyang kaligtasan. No? Kinakailangan lang sundin natin. Sumampalataya, mabautismuhan para tayo ay maligtas. Sunod, kailan ipagkakaloob ang biyayang ipinangako para sa hinaharap? Kailan daw ipagkakaloob? Patida Brenda, kailan kaya ipagkakaloob yung biyayang ipinangako para sa hinaharap? Sa pangalawang pagkabuhay na muli. Sa pagkabuhay na maguli. Diba? Sinong pagkabinuhay na maguli? Sinong darating? Ang Panginoong Hesukristo. Tingnan natin. Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Hesukristo. So, kung kailan mahahayag, dun sa pagkahayag daw ni Hesukristo. Kailan mahahayag ang Panginoong Hesukristo? Sa kanyang muling pagbalik. Sa pagparito niya. Sa second coming ng Panginoong Hesukristo, doon makakamit yung binabanggit na biyaya sa hinaharap. Yung dala niyang kaligtasan, makakamit ng lahat ng nanampalataya, nagbautismo, sumunod, nagtiis, pagkahayag niya. At yun ay sa second coming ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya lang, ang sabi nga, kinakailangan talaga, habang tayo naghihintay, meron kang pagpipigil. Yan. Para makamit natin yung biyayang tatanggapin natin. No? Pagpipigil sa ating sarili. Diba sabi ni Apostol Pablo, hinahampas ko yung aking sarili at pinipigil ko niya yung sarili niya para hindi niya magawa yung mga bagay na
labag sa kalooban ng Diyos. Mismo yung sarili niya ang pinipigilan niya na gumawa ng ikapapahamak niya. Anong biyaya ang mahayag sa atin sa hinaharap? So parang given na rin, ano? Pakibasa na lang. Ang dakilang kayamanan, upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Yan. So isang kayamanan yun. Yung biyaya sa hinaharap, kaligtasan, isang kayamanan natin. No? Na ipagkakaloob, biyaya sa kagandang loob sa atin kay Kristo Jesus. So, nandun yung kayamanan. At kung alin yung kayamanan na yon, ano sabi? Anong uri ng kayamanan ang atin tatanggapin? Next. Next mo. Ayaw eh. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ayan. So yun yung kayamanan na ipagkakaloob sa atin. Walang bayad yun. Hindi kayang bilhin ng tao. Hindi kayang bilhin ng salapi. Yung kayamanang ipagkakaloob ng Diyos. Yun yung buhay na walang hanggan. Ang pambili, hindi yung material na bagay. Ano? Doon sa kayamanan na yon para makamit natin yon. Ang pambili natin yung paggawa ng kabanalan. Pagsunod sa utos ng Diyos. Manatili sa loob ng iglesia para tayo ay magkaroon ng kayamanan na yon, kayamanan sa langit. Yun na nga yung buhay na walang hanggan. Kumabila. Next mo, kumabila. Ano ang dapat gawin habang naghihintay sa biyayang ipinangako ng Diyos? Ano rin dapat nating gawin habang tayo naghihintay? Kasi future pa yan eh. Hindi pa, ala pa sa atin eh. Nasa atin pa lang yung pangako. Nasa atin pa lang yung pag-asa na makamit yung kaligtasan, yung kayamanan, yung buhay na walang hanggan. Pero habang tayo'y buhay narito sa lupa, meron tayong dapat gawin. Ano ang dapat nating gawin? Kaya, kapatid na Lito kaya, ano kaya dapat nating gawin? O, nagtaas si kapatid na Ena. Maglingkod po sa Panginoon Diyos, sundin po ang mga turo at aral at magtiis po sa lahat po ng dating sa buhay. Magtiis po hanggang sa huling paglilingkod natin sa Panginoon. Ayan, magtiis. Di ba? Sabi, magtiis hanggang sa wakas. O, maglingkod tayo habang tayo may buhay. Hindi pa pwedeng, saka na lang, bukas na lang. Eh, yan ang delaying tactics ng Diablo, di ba? Malakas pa ako ngayon eh. Alaman akong sakit eh. O, bukas na lang ako maglilingkod. Eh, hawak ba natin yung buhay natin? Hindi naman. Di ba? Maraming tao, malakas ngayon. Bukas, nabalitaan mo na, pamaya lang, nabalitaan mo na, patay na. So, dapat hanggang ngayon, hanggang may buhay tayo, hanggang may lakas tayo, gawin na natin yung ating paglilingkod. Ano rin sabi sa banal na kasulatan? Tito 2:12-13? Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Ayan. So, kinakailangan yung mga kalikuan, tanggihan natin. No? Mabuhay din tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. Diba? Ngayon ang araw ng pagbabanal. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, ngayon ang panahong ukol, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon, habang tayo may lakas. Hindi bukas, kasi hindi natin hawak yung araw ng bukas eh. Hindi natin alam kung mangyayari bukas. Kaya ngayon pa lang, ngayon habang tayo may buhay, habang tayo may lakas, gawin na natin yung ating paglilingkod. Yung 100% natin na paglilingkod sa Panginoon, gawin na natin ngayon. Di ba? Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Habang tayo may buhay. Kasi pag tayo namatay na, nakamatayan mo yung pagkakasala, sorry. Di ba? Ang sabi doon sa Ezekiel, pagka namatay ka, kung saan ka namatay, nakamatayan mo na nandun ka sa pag-urong, pagkakasala,
kahatulan. Doon kahatulan ng Diyos. So, kinakailangan talaga, ngayon nating gawin yung ating mga gawaing paglilingkod sa Panginoon para makamit natin yung biyaya sa hinaharap na kaligtasan, kayamanan, sa langit, yun yung buhay na walang hanggan. Sunod, mawawalan ba ng kabuluhan ang ating mga gawa sa Panginoon? Siguradong hindi. Ang sabi ni Apostol Pablo? Hindi walang kabuluhan. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, kayo'y maging matatag, di natitinag, laging sumasagana sa gawaing ukol sa Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong paggawa sa Panginoon. So lahat ng ating pagsisikap, pagtitiis, paggawa ng kabanalan, no? Hindi walang kabuluhan. Ibig sabihin, may kabuluhan sa Diyos lahat ng ating gawa. Alam ng Diyos, nakatala sa aklat ng buhay, lahat ng ating gawa. Kaya pagka binuksan ang aklat ng buhay, babasahin doon, ito yung mga gawa mo. May kabuluhan lahat ng iyong mga gawa. Pagtitiis, pananampalataya, di ba? Paggawa ng kabanalan sa harapan ng Diyos. So, may kabuluhan sa Panginoon. Karapat-dapat ba nating ihambing ang mga kaginhawahang tinatamasa natin sa sanglibutan sa kaluwalhatiang mahahayag sa hinaharap? Dito, sa buhay na ito. No? Halimbawa nga, ikaw na pinakamayaman, ikaw na si Villar. Siya yata pinakamayaman ngayon sa Pilipinas No? Ikaw na si Manny Villar. Ikaw na si Bill Gates. Tatamasa mo lahat ng kayamanan. Ikaw na pinakamatalino. Pero, ang tanong natin, karapat-dapat bang ihambing yun? Lahat ng mga tinamasa nating tagumpay dito sa sanlibutan, maiahambing ba natin doon sa biyaya sa hinaharap na tatanggapin natin sa Panginoon na buhay na walang hanggan? Ano sabi ni Apostol sa banal na kasulatan sa Roma 8:18? Sapagkat iniisip ko na ang mga pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat ihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Yan, sa Roma 8:18, sabi ni Apostol Pablo. Hindi raw karapat-dapat ihambing, no? Yung mga pagtitiis natin sa panahong ito. Ihambing natin doon sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Hindi. Napakaliit. Kung ano man yung mga pagtitiis natin, mga sakripisyo natin ginagawa dito sa sanlibutan, hindi natin kayang ihambing doon sa biyaya sa hinaharap na mahayag sa atin. Bakit? Ano bang mayroon doon? Dito, nagkakasakit tayo. Dito, marami tayong problema. Di ba? Dito, maraming panganib sa sanlibutan. Mga digmaan, napakarami na mga bagay na bumabagabag sa ating puso at isipan, mga suliranin. Pero doon, ano ang sabi? Bakit wala tayong maihahambing sa lupang ito, sa kaluwalhatiang mahayag sa atin? At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan o dalamhati man o panaghoy man o sakit man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Yun, sapagkat wala ng sakit, luha at kamatayan sa hinaharap. Kaya hindi natin pwedeng compare yun lahat ng mga tagumpay natin dito. Mas higit dun No? Katiting lang, kumbaga. Yung mga makakamit natin dito sa sanlibutan. Kaysa doon sa biyaya sa hinaharap, sapagkat yun ay pangwalang hanggan, buhay na walang hanggan. Wala ka ng problema, hindi ka na mag-iisip, ano yung kakaanin mo, ano yung ibibigay mo sa pamilya mo, ano yung pangpapaaral mo, sa mga anak mo. Wala na No? So wala ng luha, wala ng sakit, wala ng kamatayan doon sa hinaharap. Kaya, yun yung biyaya sa hinaharap na ipagkakaloob sa bawat isa sa atin. Ang kinakailangan lang, talagang magsikap tayo,
paglingkuran natin ng Panginoon. At alam natin, maraming mga Bible study at mensahe na tinalakay sa atin kung saan dapat talaga gawin. Ang sabi nga, doon matandang tipan, anumang iniutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Merong bahay ang Diyos. Niliwanag ni Apostol Pablo sa Timoteo, doon sa iglesia ng Diyos. Ang bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Doon daw dapat magbanal. Doon dapat gawin yung mga gawaing inuutos ng Diyos para makamit natin yung biyaya sa hinaharap. Yung tagumpay, kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi nauuwi sa kawalan, sapagkat may pangako, biyaya na nakalaan sa kanyang mga tapat. Bagamat sa kasulukuyan ay nakararanas tayo ng pagsubok, kahirapan, at pagdurusa, hindi ito maihahambing sa dakilang gantimpalang ibibigay ng Diyos sa hinaharap. Ang mga lingkod niya ay makakamtan ng buhay na walang hanggan. Isang kalagayang wala ng sakit, luha o kamatayan. Ito ang katuparan ng pag-asa ng bawat tunay na mananampalataya. Ang makasama ang Panginoon at magtamasa ng walang hanggang kapahingahan at kagalakan sa kanyang piling. Kaya nararapat lamang na magpatuloy tayong matatag sa pananampalataya, huwag manghina sa paggawa ng mabuti, at panatilihin ang katapatan hanggang wakas, sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako at hindi niya pababayaan ang kanyang mga lingkod. Kaya yun lang kinakailangan natin, magtapat tayo hanggang kamatayan, hanggang sa wakas ng ating buhay. At gawin natin ngayon, habang tayo'y may lakas at buhay. Isang magandang umaga po para sa ating lahat. At kung meron kayong katanungan, gustong i-share, meron po. Kung wala po, ay ipinagkakaloob ko muli sa ating diakono. Maraming salamat, Elder Ferdinand de Lorido, para sa pagliliwanag ng ating Bible study. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay makikinig ng isang intermission.